Guys, welcome to my channel. Sorry hindi ako nakapag-vlog last week kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Up to now, meron pa rin akong sipon kaya yung boses ko ganito. But anyway, I'll share with you itong 2023 Nissan Livina. So halika, samahan niyo ako. If I remember correctly, yung Nissan Livina na dinala ng Nissan dito came from Indonesia. It's a 7-seater. Medyo may pagka-car-like yung design. Ang napansin ko lang noon, medyo makitid siya. So, parang masikip siya for a 7-seater. Kaya ang nangyari, hindi siya nag-click sa Philippine market. Hindi ko lang alam yung bago nila. Itong bagong Nissan Livina, meron siyang DRL. Yung headlamps niya is multi-reflector halogens. Hindi siya LED. And then, meron din siyang fog lamps dito sa may baba ng bumper. Of course, yung front fascia niya mayroong V-motion grille to maintain that brand identity of the Nissan. So, tingnan natin itong Mitsubishi Expander. So, pag tinignan mo ang Mitsubishi Expander, ang pagkakaiba lang nila talaga yung mukha niya, yung pinaka front fascia niya. Makita mo itong Expander, medyo aggressive yung design with LED headlights at saka fog lights. And then, ang position ng kanyang DRL nandun sa itaas, hindi siya nakasama dun sa headlights. By the way, ito nga palang Mitsubishi is part of the Nissan Group. Nissan is the bigger company, so they own Mitsubishi. Kaya ang ginagawa nila, they share the platform. So, I wouldn't be surprised in the future, baka yung Nissan Terra at saka Montero Sport mag-share din ng platform. Ganyan ang uso ngayon to save on development cost. Now, tingnan natin yung wheel size. Yung wheel size nitong Livina is size 16. Ang design ng kanyang mags is slightly different doon sa Expander. But pag tinignan mo yung side profile niya, talagang expander na expander ang design, di ba? So, yung Expander has the advantage kasi nauna siyang nilaunch sa Philippine market. So, tingnan natin kung magbebenta itong Nissan Livina. Ito naman yung mags ng Expander. Ang pagkakaiba niya, size 17 yung wheel size niya. Please note also na mas mataas yung ground clearance nitong Mitsubishi Expander than the Nissan Livina. Check naman natin yung rear design. Dito sa Nissan Livina, medyo may pagka-conservative ng konti yung design. Even yung lighting niya na LED, medyo may pagka-rounded. And then yung kanyang bumper treatment is medyo may pagka-conservative. Then, kung i-compare mo to doon sa Mitsubishi Expander, makikita mo yung big difference. No? Ito yung Expander, ano? May aggressive yung design ng ilaw, medyo patulis, di ba? Makita mo yung parang letter T na yan. And then yung bumper treatment niya na medyo naka-expand ng konti. Unlike doon sa Nissan Livina na medyo naka-flush yung bumper. So lumalabas na itong Expander is the modern version of the Livina. So yung Livina today, yun ngayon yung Expander noon. Kaya makikita mo din dun sa interior, which I will explain later kung bakit ganon. Okay, check natin yung interior. This is the VL model, the top of the line variant. Ang una kong napansin dito, yung kanyang handbrake is still manual. Kasi yung iba ngayon, di ba, normally mga electronic parking brake na. Pero dito, manual pa rin siya. Naka-leather seats siya at ang adjustment is manual din. Ito naman yung steering wheel. Makikita mo dun sa right side is blanco, which means wala siya nung cruise control. But it's still telescopic naman. Dito sa lower left ng dashboard, nandito yung switch niya ng adjustment ng side mirror, and then dito naman yung control ng mga windows. Normal lang.
And then yung kanyang instrument cluster is normal lang din. Ito namang control ng kanyang aircon is ito yung bilog na parang dial type, no? So it's more conservative design. Of course, automatic start-stop button na rin ang kanyang gamit. Then dito meron siyang USB port tsaka yung 12-volt socket, and then meron kang mini compartment dito sa bandang harap. Check naman natin itong center console. So typical, nandito yung kanyang cambio, and then meron dalawang cubby hole saka yung manual handbrake, and then dito meron kang lalagyan ng mga gamit. Pero wala siyang armrest kasi ito hindi siya padded no? Yung audio display naman niya is equipped with 7-inch touchscreen with phone link and Bluetooth connectivity. Now, let's check the interior of the expander. Generally, ganito ang itsura niya. Hindi siya naka-leather seat kasi hindi naman siya yung top of the line. But ganyan ang itsura ng interior niya. At ang makikita mo, ang difference talaga is yung ibang design ng kanyang steering wheel. Yung steering wheel niya, mas modern ang design. It's also tilt and telescopic. And here, nandito yung switch ng instrument cluster. You can change doon sa menu, doon sa instrument cluster. At dito sa left side, same din as the Livina, nandito rin yung control ng side mirror, yung left and right. And then, nandito yung ibang controls nga, no? And then, on the right side, nandito yung control ng cruise control. So, meron siyang cruise control. So, yung pagkakaiba sa Nissan Livina, wala siyang cruise control. Then, if you look at the dashboard design niya, mas simple siya, mas futuristic ang dating. Nawala na yung dials, puro push button. Kita mo, wala na yung tatlong dial ka ando sa Livina, di ba? And then, electronica parking brake na siya. And then, yung dashboard niya is simple lang with that soft touch materials. Then, balik tayo dito sa Nissan Livina. Kita mo yung design ng dashboard niya. Medyo may pagka-busy, So, marami siyang mga, parang mga intersecting lines. So, meron kang, makita mo, ibang-iba yung design niya. Hindi siya straight. And then, of course, manual din yung adjustment ng seats. Yung interior light niya is not LED. Also, wala siyang vanity mirror dito sa driver side. Pero dito sa passenger side, meron naman siyang vanity mirror. Ang maganda dito sa Nissan Livina, ang lalaki ng bottle holder dito. Kasyang-kasya yung dalawang bottle dito sa doors niya. And then dito naman sa second row, na-adjust mo na forward and backward yung seats niya. Kaya maganda yung leg room niya. And of course, yung mga third row passengers mo, may adjust mo itong leg room nila kung may adjust mo itong second row seat. So this is much better than a sedan kasi mas maaliwala siya kasi mataas yung roofline, and then 7-seater siya. Okay na okay siya for family use. You have enough leg room dito sa second row. Ang napansin ko lang dito sa center console sa likod, wala siyang saksakan or anything, wala siyang power supply outlet sana. Kasi 'di ba pagka mga 7-seater, yung mga passengers mo sa likod, kailangan meron kang saksakan na common sa mga ganitong kind of vehicle, no? And then yung aircon vent niya dito sa second row, nandito sa itaas sa may ceiling, Similar din yan doon sa expander. Dito naman sa likod, maganda yung compartment dito sa ilalim, Malalim siya, so pwede kang maglagay dito ng actually sapatos, kayang-kaya, And then pag na-flat mo itong third row, ang laki na ng area mo for luggage. Yan, And then pwede mo siyang i-move like that. So malaki pa rin yung space mo dito sa likod. In terms of engine, pareho lang sila ng expander at saka yung Livina. It delivers 105 PS at 6,000 RPM and 141 Nm of torque at 4,000 RPM. 4-speed automatic transmission nga pala siya. 4-speed lang siya front wheel drive,
Pero parang bitin sa akin yung 4-speed. Now, let's examine the pricing level. Yung Livina comes in 4 variants, yung VL, VE, EL, saka E na manual transmission. So, from 1.029 million to 1.209 million. This is actually lower in price than the Mitsubishi Expander. Ito naman yung pricing level ng Mitsubishi Expander. So, ang top of the line niya, yung Expander costs 1.280 million. So, yung price difference niya ranges from 30 to 80,000 pesos depending on the variant. So, mas mahal ng konti itong Expander. So, if you're looking for a 7-seater MPV, itong Nissan Livina ang pwede nyong tingnan. Ang comment ko lang dito, parang late entrant na itong si Nissan dito, no? Kasi parang kinopya lang niya yung Expander. Yung Expander meron na siyang following. So, ang bibili nito talaga yung mga loyal followers ng Nissan. And other than that, kasi it's the same. Same engine, same suspension, same interior. At saka itong interior ng Nissan Livina, ito yung nung unang inilaunch sa Pilipinas yung Expander. So, kumbaga, luma na yung interior design niya. Nag-improve na yung Expander from that design. Pero ito, it carries the old design ng Expander. So, depende na lang sa buyer kung ano yung ma-appreciate niya na design. Whether it's a Livina or an Expander. Of course, you have to consider also yung after-sales service. Ang maganda rito, since pareho naman yung engine nila at saka yung technology na ginamit, so pwede kayong maghiraman ng parts. Okay, I hope I have given you some insights on the new Nissan Livina. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!